Welcome back dito sa Ride with Ryan. Today, bumisita tayo sa Toyota Marikina para reviewin itong Toyota Zenix. Lahat yan dadaanan natin. Interior, exterior, and performance. Yung ibang detalye tulad ng contact number, email address at iba pa, ilalagay ko na lang sa description. Para tuloy-tuloy na tayo. Kwentuhan lang tayo dito. Si Zenix ang level up version sa family ng mga Innova. Meron itong dalawang variant. Yung una, yung top of the line na hybrid electric. Pangalawa, yung non-hybrid, which is itong re-reviewin natin ngayon. Makikita mo agad na bagong mukha ng Zenix. Mas aggressive at mas premium sa harap. Malaki ang pagkakahawig dun sa previous model ng Innova. Bold looking up front, wider grille, at chrome accent sa ilalim nito. Equipped na din ito ng LED fog lamps. Pero wala itong DRL lang katulad no sa Q Hybrid, which I think na okay lang din naman. Kapag umilalim ka pa ng tingin, mapapansin yung black body cladding niya dito sa harapan. Hindi lang sa harap dahil yung buong paligid niya ay meron. For additional protection para sa paint or para sa mga tilansik. Overall, nagko-complement yung design layout nila sa isa't isa. At malaking factor dito yung kanyang headlight. Full LED na ito, even yung sa top of the line na Q Hybrid. For better visibility at night. Kung pagmamasdan mo siyang maigi, parang papunta na sa Toyota Tacoma yung kanyang front grille. Matatandaan yung mga second gen ng Innova ay mas maraming options tulad na lang ng J, E, G at V variant. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung third gen ng Innova which is si Zenix. Q variant para sa hybrid CVT at V variant para sa non-hybrid. Moving forward dito sa side profile, mas nangingibabaw ang SUV design inspired nito kahit na classified siya bilang MPV. Mapapansin din ang similarities nito sa side profile ng RAV4. Yung mga character lines nito at body curve, mapapansin na extended hanggang second row na nadadagdagan ng mas more dynamic proportions at mas solid na road presence. Yun naman sa kanyang tire specs, equipped ito ng 215/60 R17. Metallic silver ang rims nito, na equipped ng Dunlop tires. Yun namang sa Q variant ay naka 18-inch alloy rims, na naka super chrome metallic. Sa door handles, naka body color naman na ito. And of course, yung side mirror, power folding, power adjustable, with side turn indicator. Maganda yung design nitong likod ng Zenix. Simple at well executed. Nakikita ko pa rin yung design influence ng RAV4 sa kanya. Sa taillights, may pagka-squarish yung shape, lalo na sa overall proportions at rear treatment na nagbibigay ng modern look at mas robust na appearance. Meron siyang rear view camera, defogger, parking sensors, wiper, third brake light at shark fin antenna. Sa dimensions, meron itong 4,755mm in length, 1,845mm in width, at 1,790mm in height. May ground clearance ito na 185mm at wheelbase na 2,850mm. Sa dimensions, mas mahaba ito ng 20mm at mas malapad ng 15mm as against dun sa previous generation. Kaya mas nadagdagan pa yung road presence niya. Sa mga nabanggit kong numbers, may basis na tayo kung gaano siya ka-spacious sa interior. Tuloy tayo, check naman natin yung kanyang interior. Sa unang tingin ng design approach nitong interior, mapapansin agad yung malaking pagbabago nito. From the older generation, mas modern ang cabin layout at mas driver-centric na ngayon ang overall design. Gumamit ang Toyota ng mas refined na materials sa dashboard at door panels na nagbibigay ng mas premium feels compared dun sa mga naunang modelo, at maayos din yung placement ng mga controls hanggang dito sa kanyang door panels. Malaki at maluwag din naman yung mga side pocket dito. Marami ka pang pwede mailagay. Hanggang mid-size tumbler kaya nito. Try natin i-fill yung driver seat nito. By the way, yun palang seat material nito ay fabric. Yung kulay, combination ng black at dark chestnut. Sa driver side, 6-way manual adjust. At yung sa passenger side, 4-way manual adjust. Ayusin ko lang according sa driving position ko para may basis na rin tayo pagdating sa second row seat. To be honest, maganda yung quality ng pagka-fabric nito at maganda yung bagsak ng back support sa akin. Meaning, hindi masyado mapapagod yung driver dahil sa seating comfort nito. Sa steering wheel, naka-leather wrap at may thumb rest na rin naman at equipped na ng paddle shifter. On top pa yung push start button niya sa ignition system.
Tilt and telescopic na din yung kanyang steering wheel. Adjust mo na lang according sa driving position mo. Dito din located sa left side ng steering wheel yung para sa audio control at sa right side yung para sa cruise control. Isa pang nagustuhan ko dito ay yung cup holder dito sa driver side. Dalawa yan, meron din doon sa passenger side. Dito naman nakalagay yung isa. Hatakin mo lang yan para lumabas yung additional cup holder. Dito sa glove box, pag binuksan mo, dahan-dahan siyang bumababa. Malaki at malalim yung space nito. Marami kang malalagay, labas pa yun nandito sa ibabaw. At may 12 volt socket ka pa for charging purposes ng mga device mo. Sarado ko na, next na tayo. Sa infotainment system ay equipped ng 10.1 inches display audio plus 6 speakers na may 7 inches multi-information display. Yun naman sa connectivity ay equipped na ng wireless Apple CarPlay and Android Auto plus Bluetooth connectivity and voice command. Medyo naka-inclined yung position dito ng shift knob. Dito located yung sa electronic parking brake, yung brake auto hold, eco mode at yung traction control. Dito naman sa may center console, kapag binuksan, sapat lang yung lalim nito. Enough lang din para dun sa maliliit nating accessories at yung pinaka main cup holder mo. Dito sa may overhead mapapansin yung kanyang dome light. Yung sa may sun visor naman, equipped na ito ng vanity mirror para sa passenger side. Parehas na rin naman na dito sa driver side. I-slide mo lang yan para mag-turn on yung ilaw. Pero wala siyang parking holder. Next na tayo, lipat tayo second row. Take note, 5'7" yung height ko. Yung sa driver seat, yan na yung driving position ko. At makikita na naka-captain seats na ito. Walang problema pagdating sa legroom. Level lang yung bagsak ng armrest. Relax lang ang seating position. Maayos ang knee clearance at ang foot space. Yun naman sa adjustment ay manual adjust. Sa Q variant na hybrid, mga naka-power adjust yung mga recliner nun. Pero dito kay V variant ay manual lang. Maganda yung bagsak ng backrest nito sa akin. Tamang-tama yung support niya sa likod ko. And of course, nandyan yung grab handle, aircon vent para sa second and third row seat, dome light, tsaka yung pinaka-ambient lighting. Ito yung nakailaw na kulay blue. Sa ilalim, meron kang fan controls para sa air conditioning system at USB port for charging purposes ng mga device natin. At merong hook kung ano man yung mga additional item na gusto nating isabit. And then meron table dito sa pagitan ng captain seat. Pwede mo siya i-fold kung hindi gagamitin. Lipat tayo dito sa third row seat. Actually, nung pag-upo ko, maganda yung height ng upuan niya sa likod. Kahit siguro may long distance trip ako, kaya ko mag-stay dito ng matagal. Yung pag-upo ko, hindi ito yung tipong nakasquat ka na. Level lang at maayos pa rin ang legroom. Hindi siya yung tipong pinilit lang yung upuan sa likod. And it was designed to accommodate 3 people. Kung dalawa lang kayo nakaupo dito at additional konting gamit, okay pa rin. In short, hindi issue yung upuan sa third row seat. May additional cup holder pa side to side. Check naman natin yung sa kanyang cargo space. And by the way, press mo lang yan, power lift gate na rin ito. Sa total number of cargo space nito, kapag hindi naka-fold yung sa third row seats, meron kang 240 liters of cargo space. Kung talagang kailangan mo na at bitin ka, that's the time na ibababa mo na ito 50-50 split. Once na tilt na yan, mapapansin na fold flat ito at magkaka-available ka ng 900 liters of cargo space. Actually malaki yan, hanggang 4 na balikbayan box kaya dito. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-maximize yung space niyan. Ibalik na natin, check naman natin yung iba. Dito sa may compartment, sa may bandang ilalim, additional storage mo kung ano man yung ilalagay mo dyan. Normally, tools talaga yung nilalagay dyan. Pero kasi malaki pa siya, kaya magagamit mo pa siya sa ibang bagay. Yung pinakatakip niya, I think pwede mo pa siya baliktarin. Let's say, galing kang palengke, basa yung dala mo, ipang tatakip mo yung kabilang side para hindi mabasa yung carpet. Hindi natin nasubukan pero parang pwede. Yun namang headrest sa third row seats, kung hindi naman gagamitin, dito lang siya nakalagay. Lipat tayo sa harap, check naman natin yung engine specs. Sarado ko lang ito. By the way, bago ko makalimutan, ito yung SRP ng pinag-uusapan natin. Just in case na interested kayo, hanapin nyo lang si Dayan Esguera ng Toyota Marikina. At i-mention yung channel name natin na Ride with Ryan. Anyway, yung mga contact number, email address, ilalagay ko lahat sa description. Para tuloy-tuloy na tayo dito sa engine specs.
Isa itong 4-cylinder inline na 16-valve DOC or dual overhead cam. Chain drive na dual VVTi. May cylinder displacement ito na 1,987cc at may maximum output na 174 PS at 6,600 RPM. May maximum torque ito na 205 Nm at 4,500 RPM hanggang 4,900 RPM. Gasoline engine ito na may fuel tank capacity na 52 liters. Isa itong CVT transmission na front wheel drive. Kung curious ka sa fuel consumption, sa city may 7 km per liter ito at sa highway may 18 km per liter. Hindi na masama para sa ganitong type ng MPV. Well, syempre, magbabago pa naman yung fuel consumption depende sa driving habit mo at sa traffic condition. O teka, sa palagay ko napasarap na yung kwentuhan natin. Kung may gusto kang ipa-review, comment down below na lang. Susubukan ko maghanap para sa'yo. Hindi lang naman tayo puro car review. May mga food at travel vlog din tayo. Follow mo na din yung Facebook page natin, Ride with Ryan. Marami pa tayong pagkikwentuhan. O paano, iwan mo na kita ha. Thanks for watching. Bye-bye!